Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Abogadong si Topacio Todo tanggol ngayon sa nahuling spiya ng China. Hay naku! Talagang tatak Duterte ang isang ito at talagang pinabulaanan pa niya yung nahuling gamit ng nasabing Chino na isa lamang daw iyon na improvised na imbento para magkaroon ng isang self-driving car. Ang daming palusot ng gunggong na ito. Mapagtanggol lang ang kanyang kliyente, bakit Topacio? Magkano ba ang bigayan? Talagang mukhang pera ka talaga. Sinabi mo pa dito na pro bono daw ang kasong ito, maniwala kami sayo. Siyempre nabayaran ka ng malaki ng mga taga-China para ipagtanggol itong spiya nila. Anyway, ano po ba itong pinagsasabi ko? Panoorin na muna natin itong balita. Listado ang isang Chinese na umano'y espiya dito sa bansa. Target daw niyang libutin ang buong Luzon, Visayas at Mindanao. 5 taon na umanong minamanmanan ng suspect ang ating mga airport, pantalan pati mga shopping mall at opisina. Gayun din ang mga EDCA site. Bukod sa Chinese spy, nahuli rin ang 2 kasabwat umanintong mga Pilipino. Nahuli ng National Bureau of Investigation ang Chinese na nag-eespiya umano sa ilang istruktura sa bansa. Nitong Disyembre pa raw unang nakatanggap ng intel ang mga otoridad kaugnay sa grupo ng mga Chinese na nagmamanman sa bansa. Nasabat ng NBI mula sa suspect ang sasakyan kung saan nakakabit ang transmission system, LiDAR sensor at satellite navigation system. Ito raw ang ginamit para makuha ang mahalagang datos gaya ng mga kinalalagyan ng mga base militar, Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites at mga kampo ng mga pulis. Tinitiktikan din daw ng grupo maging ang mga planta ng kuryente, mga opisina ng LGU, shopping malls, paliparan at mga pantalan. In fact, ang plano po nila, pagkatapos nilang mag-ikot yung buong Luzon, ang next target po nila yung buong Visayas at Mindanao. Hindi patukoy kung saan direkta ipinadala ang mga nakuhang datos. Isang technical software engineer ang suspect at 5 taon nang naninirahan sa Pilipinas. Inaalam pa kung konektado siya sa Chinese People's Liberation Army, lalo't nagtapos siya sa isang universidad na pinangasiwaan ng PLA sa Nanjing, China. Mayroon din daw grupo ng Chinese na nagsilbing financier ng suspect para magawa ang pag-espiya. Sabi ni AFP Chief General Romeo Browner, delikado kung mapunta sa maling kamay ang mga nakuhang datos. Posible raw itong magamit para matarget ang mga makakalagang infrastruktura sa bansa. Yung specific grid coordinates, no? Yung coordinates is very important for, let's say, kung gusto mong bombahin yung isang lugar. No? So, kaya tinitingnan po natin lahat ng mga possibilities. Posible rin daw na naipadala na ang mga datos na nakuha dahil may remote capability ang transmission system ng Chinese na suspect. According to the forensics ng NBI, Chinese characters yung pinapadalhan. Okay. Pinapadalhan. So, we haven't specifically pinpointed kung saan pinapadala. Bago nito, may nauna ng naarestong Chinese na nag-iispiya rin. Inaalam din kung sangkot ang suspect sa Chinese-made submersible drone na nakita sa Masbate. Bukod sa suspect, 2 kasabwat niyang Pinoy ang inaresto at umaming inutusan silang mag-ikot sa iba't ibang lugar gamit ang mga nakumpiskang equipment. Mahaharap sila sa reklamong espionage. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na mas lalo nilang paiigtingin ang kanilang intelligence operations at seguridad sa mga base militar. Nanawagan din sila sa publiko na i-report sa kanila kung may mapansin na kahina-hinalang aktibidad ng mga banyaga sa kanilang lugar. Yan mga kabunyog, na panood po natin itong balita hinggil dito sa nasabing spiya ng China dito sa ating bansa. Malinaw po ang narinig po nating balita, naglilibot sila sa iba't ibang lugar para mag-surveillance at kumalap ng ebidensya na posibleng gamitin ng China laban sa ating bansa. Anyway, panoorin naman natin itong mga pinagsasabi ni Topacio, mga kabunyog. What really offends my sense of justice and decency is that ni wala pang ang paglilitis, kahuhuli lamang, ni wala pang ang preliminary investigation on. Binansagan ng Chinese spy. Bakit ganon? What happened to due process? What happened to the presumption of innocence? What happened to the right to fair trial?
pinrejudice nyo na yung utak ng mga tao. Yan po ang hindi ko maintindihan. Why are certain sectors of government fostering xenophobia? Bakit? Kaaway natin ng China, may pinagtatalunan na teritoryo. Okay, fine. And I would be the last person to say na hindi dapat nating i-claim yung what is rightfully ours. Ngunit, this is not the way to do it. So anyway, we can forcefully and assertively claim under international law our rights without making an enemy, a total enemy out of a nation or its people. Bakit ganon? Nahuli lang may equipment. Nagtanong din po ako nagtanong din ako kung ano yung mga equipment na yun. That is road surveying equipment para sa autonomous or self-driving cars. Ngayon sinasabi nilang very accurate yun, up to the last centimeter. Siyempre, self-driving car pag hindi accurate yun, di nabunggo yun. Ibig sabihin, maaaring nag-i-spy siya. Maaari rin namang hindi. Ngunit, imbestigahan nyo muna, tingnan nyo muna, bago kayo magsalita, uy, may Chinese spy dito, the Chinese are spying on us. Talagang kinakalaban tayo ng China. And then, bakit? Bakit kahit consular officials, hindi makadalaw? Tama yung sinabi ni Tito Tessie. Kung yan ay spy, ang usual diplomatic approach is deniability. Di ba? Di ba? Parang Mission Impossible. Pag kayo na-discover, hindi namin kayo kilala. Kasi, spying on a neighboring country with which you have diplomatic relations is a no-no in international law. Bakit pupunta yung consular officials then? Hindi mo papapasukin. That is anathema to our Constitution sa Bill of Rights na sinasabing torture, violence, incommunicado are prohibited. At huwag nilang sasabihin Chinese yan. Because, in the same way that our laws are applicable to those who visit or who sojourn to the Philippines, ganon din po applicable ang mga karapatan ng mga taong yon. Hindi lang po citizen ang may right. Basta nasa Pilipinas ka, yung konstitusyon, yung mga rights under the Constitution are applicable to you even if you're just a tourist or you have a working visa or you are a resident or kahit nga illegal alien ka, may rights ka pa rin bakit bina-violate yung Constitution? You know, that's the same thing that happened yung Believe It 19, if you recall, noon si De Lima. May tinanggal na mga bilanggo sa Bilibid, nilipat sa NBI, ayaw pakausap sa pamilya kahit sa abogado. That's why we filed a petition for writ of amparo sa Court of Appeals and we were granted that because of the constitutional provision against incommunicado detention. That is the reason why tinutulungan ko po ito. Kaso nyo, yung mga ulalo dyan sa gobyerno, kapag tumutulong ka o nagsabi ka ng pabor na in favor of anything about the Chinese, abay, makapili ka na. Kung may red tagging, may makapili tagging ngayon Yung mga komentarista nagsasabing, huwag naman ganyan, makipag-ugnayan tayo sa China to resolve the issue peacefully. Hindi, makapili ka. Di ba? Yan ang common na sinasabi niyang si Tariela Makapili na makapili. This is not the way to do it. Especially if you are dealing with China, who is an economic superpower, and you are backed by an ally that is not reliable. Mag-iiba na po ang timpla niyan. Bakit ganun pa rin ang ating timpla pagdating sa China? Hindi naman sa nilalahat namin ang mga taga-China. Naging alerto lang naman ang Pilipinas sa mga ganitong pangyayari dahil po mga kabunyog na dala na po ang mga Pilipino sa nangyayari doon sa West Philippine Sea, na kung saan halos hindi na po makapangisda ang ating mamamayan dahil inaangkin na ng mga taga-China ang West Philippine Sea. Who knows, baka unti-unti na tayong sinasakop dito sa ating bansa
na hindi natin nalalaman, naging handa lang ang ating gobyerno sa mga ganitong pangyayari. 'Di ba? Anyway, mabalik kami sa iyo, Topacio. Tumigil ka na nga sa iyong pagsisinungaling dahil bisto ka na namin, oportunista kang abogado ka, basta kung saan malaki ang bigayan, nandoon ka. Kahit sa ngalan ng pagiging makabayan, ipagpapalit mo dahil lang sa pera. Anyway, ang sabi niya dito ay ito raw ay isang self-driving equipment. Ang tanong ko lang sa iyo, Topacio, kung self-driving equipment ito, bakit kailangan pa ng driver? Para paandarin ito. At bakit meron siyang hard disk? Na nagre-restore ng mga file, ano ang nilalagay doon? Mga impormasyon ba? Anyway, panoorin po natin itong paliwanag kung ano itong mga kagamitan na nakuha. Kagimbal-gimbal ang balita ngayong Lunes, isa umanong Chinese spy, dinampot ng AFP at ng NBI. Tinititignan daw ng mga kampo ng militar gamit ang mga high-tech na kagamitan. Wala naman pong question na malamang interesado ang Chinese government na makakuha ng dagdag na impormasyon tungkol sa ating defense capabilities. Given naman po yun eh. Ayon kay AFP Chief Romeo Bronner, bagong technology ang gamit ng espiya na ito. Ano raw ang kanilang ine-espiya dito sa Pilipinas? Ayon kay Bronner, mukhang kumukuha ang espiya ng coordinates ng topography o yung korte ng lupain at magusali sa isang lugar. Maaari po itong gamitin para sa military targeting para sa, for example, kanilang artillery. Parang ang high-tech pakinggan. Pinakita pa ng mga otoridad ang mga gamit na kanilang nahuli sa umano'y Chinese spy. At sa unang tingin, mukha nga naman talagang high-tech ang mga ito. Pero magandang himayin ang mga gamit na nakuha para malaman natin kung ano ba talaga ang ginagawa ni Kuya. Halimbawa po, ito pong malaking kulay dilaw dito sa bandang taas ay simple pong power inverter para i-convert ang 12 volts ng kotse sa, for example, 220 volts. Ito naman po nakapatong sa taas, may malakapang TP-Link, isa pong simpleng commercial router. At itong nasa kanan, ito po ay NTP server. Lahat po ng mga yan, makakuha mo sa mga computer shops dito sa Pilipinas o sa mga online marketplace applications. Ngayon, ano itong malaking kahon na ito na parang napaka-misteryoso? Halimbawa, meron siyang markang Synology. Okay, ito po yan. Pag sinearch mo sa Google, Synology Hard Disk Appliance, isa pong hard disk station na gawa sa Taiwan. Mabibili po yan sa mga online market apps sa halagang 50,000. Kaya po niyan sa Lazada. Ang natitirang misteryosong gamit ay ito po. Ito pong kulay silver na kahon na mukhang computer CPU. So kung sakaling Chinese government operation po ito, parang hindi masyadong high-tech o hindi masyadong military grade. O baka naman sinadya po yan para po hindi masyadong obvious. Pwede rin. So ano raw ang datos na nakakalap nitong espiyang ito? Ayon po sa mga otoridad, gumagamit ang espiya ng tinatawag na LiDAR or Light Detection and Ranging Equipment. Ang LiDAR po ay gumagamit ng mga laser devices para i-map out ang isang lugar o yung topografiya sa paligid. Pero ginagamit din po ito ng marami, hindi lamang po ng militar, kundi pang map surveying, transportation, conservation, agriculture, at sari-sari. Ang pangbaron ng mga otoridad ay baka raw magamit ito sa paligid ng mga base militar natin o yung mga EDCA sites. Kaya tuloy ang tanong ng isang reporter sa presscon kanina, abay kung topography coordinates lamang po ang kinukuha ng espiya, ano pong pinagkakaiba niyan sa Google Earth o Google Maps o iba't ibang mga open source database na hindi mo naman kailangan mga espiya? Ang sagot po ni General Bronner, ang mga datos kasi na hindi makikita sa Google Earth gaya ng anong klase mga sasakyan ang naglalabas-masok sa isang base militar at saan ang mga entry at exit points, maaaring yun po ang kinukuha. Yun nga lang, para mga bagay yan na kaya ring sagutin ng isang Blue Guard. Isa pang tanong na lumitaw, bakit kaya sinuplong at in-announce kaagad ng mga otoridad ang kanilang nahuling espiya? Disyerme lamang ito na-diskubre at dinampot na siya kaagad. Ang tanong pa ng ilan, kung hindi kaya mas mabuting minanmanan muna ang espiya ng matagal-tagal para malaman kung sino-sino pa
ang ibang mga miyembro ng kanyang umanong sleeper cell. Dahil kung pagbabasehan lamang ang mga pinakitang kagamitan at mga datos na kanyang umanong kinukuha, parang hindi pa siya tatawagin na high-level spy na kumukuha ng mga sikreto ng Pilipinas. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong paliwanag ni Ed Linggao. Hingil dito sa mga kagamitan na nakuha doon sa sasakyan ng suspect. Masasabi ba natin na gamit ito sa self-driving car? Parang hindi. Dahil po mga kabunyog, ang self-driving car meron yan sensory device na kung saan kayang umiwas sa anumang matatamaan. Pero ano po ba ang narinig natin? Di ba wala siyang nabanggit na mayroong sensory device? Bagkus isang storage file at isang CPU na makikita lang natin sa isang computer. Ano ang purpose nito? Dahil po mga kabunyog, ayon sa balita, naglilibot sila sa buong Luzon. At gamit itong device para kumalap ng larawan at impormasyon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Di ba pang-iispiya yon? Maliwanag pong mali ang mga sinasabi nitong si Topacio at gumagawa na lang ng kwento para pang depensa sa kanyang kliyente. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.